Thursday ay CDC Day. Ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at Korte Suprema lumagda sa isang lease agreement para sa Office of the Regional Trial Court Manager, Judicial Region 3. Samantala, mahigit 100 volunteers nakibahagi sa simultaneous tree planting activity noong Arbor Day at Deco Central Reimagined inilunsad sa Clark Freeport. Ang lahat ng yan sa report na ito. Mas mabilis, mas epesyente, at mas accessible na judiciary services. Yan ang inaasahang maidudulot ng bagong Office of the Regional Court Manager na nakatakdang buksan sa Clark matapos lagdaan ang 50-year lease agreement sa pagitan ng Clark Development Corporation at ng Supreme Court. Lumagda sa nasabing agreement sina CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera at Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta sa ngalan ng Korte Suprema. Sinaksihan ito ni Chief Justice Alexander Gesmundo at Associate Justice Ramon Paul Hernando at iba pang opisyal ng judiciary. Ang Office of the Regional Court Manager sa Clark ay mangangasiwa sa mga administratibong pangangailangan ng mga hukuman sa 3rd Judicial Region. Bubuksan ito sa buildings 1092 at 1097 ng One Stop Shop Processing Center sa Clark. At inaasahang mapabibilis ang koordinasyon at paghatid ng mga serbisyo sa mga hukuman sa Central Luzon. We would want the Supreme Court to be part and parcel of Clark Development Corporation as it grows and as it provides more employment for our people. It's a matter of putting the system so that justice is attainable in a very practical solution and attainable in shorter time. And this is where we can accelerate the delivery of justice. Please rise to welcome the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines. By bringing administrative leadership closer to the front lines, we have strengthened the judiciary's capacity to respond with speed, resilience, and continuity, ensuring that justice continues to be administered efficiently even in the face of adversity. Today's partnership, therefore, is more than the execution of a lease agreement. It is a reaffirmation of our mutual commitment to build institutions that are responsive, accountable, and worthy of the public's trust. Bilang paggunita sa ugnayan ng CDC at Supreme Court, ay pinagkaloob ng CDC kay Chief Justice Alexander Gesmundo ang ilang mga tokens na proudly made in Clark. Kabilang dito ang customized panda plush toy mula sa Hansa Creations at ang premium leather gloves mula sa Evis International Group, mga produktong may tatak na made in Clark, Philippines. Ito ay certification mark bilang patunay ng kanilang kalidad at pinanggalingan. Wallet token is a product proudly made in Clark by Hansa Creation Incorporated, a premier export-oriented enterprise known globally for handcrafted, lifelike plush toys. The token bears the Made in Clark Philippines certification mark. We likewise present a pair of premium leather gloves made by Evis International Group Incorporated, another Clark-based export enterprise supplying to global market. Habang patuloy na pinalalakas sa mga serbisyo publiko para sa mamamayan, pinahihinting rin ng CDC ang mga programang pangkalikasan. 4 na lokasyon sa Clark kabilang ang Creekside Road, Panday Pira Avenue, Lily Hill at Clark Parade Grounds ang lalong nabigyang buhay sa pamamagitan ng simultaneous tree growing activity na dinaluhan ng mahigit 100 volunteers mula sa 71 na Clark locators. Sa ilalim ng kampanyang Powering a Greener Clark
Nakiisa ang mga kinatawan ng mga nasabing locators sa paggunita ng Arbor Day 2026. Higit pa sa pagtatanim ng mga puno, mas pinaigting din ngayong taon ang mensahe ng pagkakaisa para sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Pledge of Commitment, Pledge Tree at Capsule Laying. Mga native tree species tulad ng Nara, Mulave, Banaba at Balitbitan ang itinanim bilang bahagi ng Urban Greening Program ng CDC. Ipinagmamalaki rin ng Clark ang mahigit 2,000 century-old trees na nakatanim sa buong Freeport. Sa pamamagitan naman ng mga programa ng Environmental Permits Division tulad ng tree inventory, tree surgery, nursery operations at regular na tree monitoring, patuloy na pinangangalagaan ng CDC ang urban forest ng Clark. Yung bawat puno na itinatanim natin, it symbolizes hope. So sa ngayon napaka-importante na meron tayong pag-asa, no, na yung environment natin is mapangalagaan natin. So sa bawat isang puno na ating itinatanim, nagsisymbolizes ng pag-asa na magpatuloy tayong pangalagaan yung ating environment. Masaya na maging kabahagi ng mga ganitong aktibidades. Unang-una, napakahalaga nito, maganda yung impact sa environment, especially marami ng pagkakataon na nakaka-join kami sa mga ganitong activities. So every time na mabalikan mo, madaanan mo yung mga puno na natanim mo, na nabuhay, napakalaking, parang ang saya-saya sa feelings na pagdating ng panahon is hindi lang ako makakita yung pang mga future generation. Lagi ko nga sinasabi, di ba yung may kasabihan tayo, grow old with you. Sabi ko, lagi sinasabi, grow old with the trees. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang mature na puno ay kayang makatulong sa pagbabawas ng 10 hanggang 48 kilograms ng carbon dioxide sa atmosphere bawat taon na nakatutulong sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Mula sa mga punong patuloy na pinapayabong, dumako naman tayo sa mga pangarap na patuloy ring umuusbong. Higit pa sa mga medalya, parangal at diploma, karakter, integridad, at pagmamahal sa bayan pa rin ang tunay na yaman at pamana. Yan ang mensaheng ipinaalala sa 746 graduates ng Southern Luzon State University Main Campus sa Lucban, Quezon sa kanilang pagtatapos. Sa kanyang pagbabalik sa pamantasan, hinamon ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Manadera ang mga nagsipagtapos na gamitin ang kanilang talino at kakayahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa paglilingkod sa bayan. You must never forget that your best weapons are, number 1, very strong academic preparation, and number 2, your character and integrity. I hereby accept, confirm, and confer upon you your respective academic degrees. Congratulations. When you take care of your beliefs and when you maintain your integrity, you cannot go wrong. When you have the strength of character, you can compete and come out very successfully in your life. Habang may mga pangarap na patuloy na binubuo, patuloy rin ang pagsusulong sa husay ng gawang Pilipino. The very title of the event speaks of optimism, creativity, and transformation. Ito ang mensahe ni dating Pangulo at kasalukuyang 2nd District Representative ng Pampanga, Gloria Macapagal Arroyo, sa paglulunsad ng Deco Central Reimagined sa Clark.
Higit pa sa isang relaunch, ito ay mas pinalakas na hakbangin ng PhilExport Region 3 na samahan ng mga furniture makers. Dito, mas ipinakikilala nila ang mga gawang furniture mula sa Pampanga at Central Luzon, kung saan pinaiigting ang marketing at brand positioning ng Deco Central Clark. Hinikayat ng dating Pangulo ang furniture sector na patuloy na mag-innovate at magtulungan upang makasabay sa pandaigdigang merkado. Suportado ito ng Clark Development Corporation sa pamumuno ni President and CEO Attorney De Vanadera na patuloy na nagsusulong ng mga inisyatibong nagpapalakas sa furniture sector sa Pampanga at Region 3. Kinilala rin ni Congresswoman Arroyo ang patuloy na pagsuporta ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa pagtatampok ng mga locally made furniture sa Pampanga Provincial Hospital Clark. Hinikayat ni PhilExport Region 3 President Philip Repato na bumisita sa Deco Central Clark kung saan makikita ang mga malikhaing furniture and furnishings na gawang Kapampangan. That world-class Filipino craftsmanship is alive, thriving, and proudly showcased right here in Clark, Pampanga. Mula sa mas pinalapit na mga serbisyo para sa mga mamamayan hanggang sa mga hakbang para sa kalikasan, paghubog sa mga susunod na henerasyon at pagpapakilala sa talento at husay ng gawang Pilipino. Ito ang mga kwentong Clark na patuloy na naglalarawan sa mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas Ngayon.